Magandang araw sa inyo mga langga. Bago natin simulan ang kwento sa araw na ito, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang nakikinig at sumusuporta sa aming munting channel. Naway patuloy niyo po kaming suportahan at samahan sa mga paparating naming kwento para sa inyo. Huwag niyo na din pong kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated. I-like nyo na din po ang video natin. At mag-iwan ng komento kung nagustuhan nyo man o hindi ang kwentong tampok namin para sa inyo. Napakalaking tulong na po niyan para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong hiwaga at kababalaghan para sa inyo. Muli, ako si Miss Aya at maraming salamat sa inyong mga langga. Happy listening! Hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko ang isang bagay na halos ikamatay ko na. Akala ko'y mga kwento lang ng matatanda, mga kathang isip lang para takutin ang mga batang gala. Hindi ko rin inakala na ang isang simpleng pagtanggap ng pag-ibig ay magiging dahilan ng halos ikamatay ko na. Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Berna. Pinaikling ngalan ng Bernadette. Lumaki sa isang liblib na baryo sa Antique na napapaligiran ng mga kabundukan, sapa at makakapal na kagubatan. Dito sa amin, mabagal ang takbo ng panahon. Ang mga tao ay maagang nagigising para magsaka. At ang gabi ay parating tahimik. Maliban na lang sa ingay ng kuliglig at huni ng ibon o di naman kaya ay tunog ng tuko sa dingding. Hindi naman sa pagmamayabang, Miss Aya, pero lumaki akong kilala sa aming baryo. Hindi lang dahil anak ako ng isang guro, kundi dahil na rin sa itsura kong madalas banggitin ng mga matatanda bilang magandang bata. Maputi raw ako para sa isang probinsyana. Mahaba ang buhok at maamo ang muka. May titig na parang laging may iniisip. Dahil doon, halos lahat ng binata sa amin ay nagtangkang manligaw. Pero wala sa kanila ang nakakuha ng loob ko. Sabi nga ng iba, pihikan daw ako. Sabi naman ng ilan, baka raw may hinihintay akong hindi tao. Hindi ko alam. Sa totoo lang, basta ang alam ko, hindi ko pa noon natatagpuan ng lalaking makakapagpatibok ng puso ko. Hanggang sa dumating sa buhay ko ang binatang si JV. Niligawan niya ako at sa unang tingin ko pa lamang, nahulog na kaagad ang loob ko sa kanya. Hindi ko siya agad pinapansin noong una dahil sanay na akong nilalapitan ng mga binata. Pero si JV, iba siya. Tahimik lang, maginoo, at palaging may baon na kwento tuwing dumadalaw siya sa amin. Hindi siya kagwapuhan sa paningin ng iba, pero sa bawat salita niya, pakiramdam ko'y para akong dinadala sa isang mundong tahimik at ligtas. Unti-unti nga, bumigay ang puso kong matagal ng sarado. Sa unang pagkakataon, may binatang nakakuha ng loob ko. Pero sa parehong panahon na natuto akong umiti kay JV, may mga bagay na nagsimulang gumulo sa paligid ko. Minsan, habang naglalakad ako pauwi galing sa poso, may naririnig akong pabulong na tinig. Mahina lang, pero malinaw. Berna. Tumingin ako sa paligid. Akala ko'y may bata lang na nagbibiro. Pero wala. Ako lang mag-isa. May isa pang gabi, habang nakaupo ako sa may durungawan ng kwarto ko, nakita ko sa di kalayuan ang isang lalaki. Nasa may gilid siya ng kakahuyan. Nakaputi siya, matangkad, at parang hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya sa akin, at ang mukha niya may bahid ng galit. Hindi siya si JV. Hindi ko nga siya kilala.
Nang lumapit si tatay para isara ang bintana, napalingon ulit ako sa direksyong yun. Pero wala na siya. Noong una, inisip ko na baka guni-guni lang. Baka napagod lang ako o naaaninag ko lang ang anino ng puno. Pero paulit-ulit itong nangyayari. Iba't ibang oras, iba't ibang lugar. Minsan, habang naliligo ako sa poso, biglang lalamig ang hangin at tila may mga mata sa likod ko. Minsan naman, habang naglalakad ako pauwi galing sa palengke, may naririnig akong yabag sa likod ko. Pero sa tuwing nililingon ko iyon, wala namang taong pwedeng magsanhi ng yabag na naririnig ko. Kinakabahan man, pilit kong ipinagsasawalang bahala ang lahat. Pero sa bawat panahong pinapalapit ko si JV sa puso ko, lalong tumitindi ang mga kababalaghang nararamdaman ko. Parang may isang nilalang na hindi matanggap na may ibang lalaking napapalapit sa akin. Hanggang sa dumating ang gabi ng unang bangungot ko at doon ko unang nakita ang kanyang muka, hindi bilang anino, kundi bilang nilalang na hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog, pero ramdam ko ang bigat ng pagod sa katawan. Nagsimula ang lahat sa katahimikan, malamig na hangin, parang dinadala ako palayo sa sarili kong mundo. At bago ko pa namalayan, napalubog na ako sa isang lugar na hindi ko kailanman nakita ng gising. Panaginip, oo, pero hindi ito basta panaginip lang. Nasa gitna ako ng isang kagubatan, malawak, mabango, basa ang lupa, at ang hangin ay tila may sariling buhay. Malambot ang yapak ko sa damuhan. Tila may humahaplo sa talampakan ko habang naglalakad ako. Waring inaanyayahan akong lumapit sa kung saan. Ilang sandali pa, nakita ko ang isang bulto ng tao ang nakatayo di kalayuan. Nasa gitna siya ng bilog na clearing. Pinapaligiran ng mga puno na tila yumuyuko sa presensya niya. Matangkad siya, matipuno ang katawan, waring inukit mula sa ulap at ilog. Ang kanyang balat ay kulay asul, hindi madilim, kundi makinang, gaya ng balat ng nilalang na nasisinagan ng buwan sa ilalim ng dagat. Ang mga mata niya'y kulay dilaw, umiilaw sa dilim. At nang tumingin siya sa akin, parang bigla na lang may mahinang kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Wala siyang suot na pang itaas, malapad ang balikat, matikas ang tindig. Ang buhok niya'y kulay puti na lagpas sa balikat at bahagyang basa na parang galing sa ulan o lawa. Habang pinagmamasdan ng matipuno niyang katawan, hindi siya tao. Pero hindi ko rin siya itinulak palayo sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot ng mga sandaling yun. Kinakabahan ako, oo, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa presensya niyang unti-unting bumabalot sa akin. Berna, ngayong gabi, ikaw ay bumalik. Sambit niya, mababa at malambing ang tinig na parang mahigpit na yakap sa gitna ng lamig. Bumalik? Saan? Marahan siyang lumapit. Isa, dalawa, hanggang sa halos magdikit na ang katawan namin. Mainit ang kanyang hininga sa leeg ko at ang mga mata niya, titig na titig sa akin. Waring tinitimpla ang pintig ng puso ko. Sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumingon ako pataas. Nagtama ang mga mata namin. At doon ako tuluyang nalusaw. Hinalikan niya ako. Hindi marahas, hindi rin marupok, kundi matagal, malalim at puno ng pagnanasa na tila pinigil ng napakahabang panahon. Napapikit na lamang ako. At halos mawalan ako ng ulirat nang dumampi ang mga kamay niya sa balikat ko. Dahan-dahang ibinaba
Isinayad sa tagiliran ko at nilapat sa bewang. Hinila niya ako papalapit hanggang sa madama ko ang init ng balat niyang tila apoy sa ilalim ng tubig. Silvano, Bulong niya sa pagitan ng mga halik namin. Inilayo niya kaunti ang mukha niya. Ngumiti siya, mapang-akit, parang lalaking hindi kailanman natutong matalo. tandaan mo ang pangalan ko sapagkat ang katawan mo'y inukit para sa gabi kong ito. Hinagka niya ulit ako. Ngayon, mas mapusok na, mas marahas, habang ang mga kamay niya'y gumagapang sa bawat bahagi ng katawan ko. Sa panaginip na ito, wala akong saplot. At sa tuwing dumadampi ang balat niya sa balat ko, may dumadaloy na kuryente sa laman ko. Umiikot sa puson, tumutulak sa hangin ng dibdib. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa damuhan. Mainit ang lupa sa ilalim ko, parang kama na inihanda para sa amin. Tinabunan kami ng mga dahon na umiilaw sa dilim at sa paligid, sumasayaw ang mga liwanag na parang apoy. Hinawakan niya ang hita ko, pinisil at pinabuka. Mabagal, masinop, parang sinisiguro niyang hindi ako lalaban at hindi ko na nga nagawang lumaban pa. Sa gitna ng panaginip na iyon, sa ilalim ng bughaw na buwan, nangyari ang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Pinag-isa niya ang katawan namin. Dahan-dahan nung una, pero mabilis ding lumalim. Tumindi at bumulwak ang init sa pagitan namin. Nanginginig ang katawan ko habang pinipiga ng bawat ulos niya ang mga panlaban ko. Hindi ako makahinga, pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sarap na parang wala sa mundong ito. Ang pag-ungol niya, malalim, hayok, habang binubulong ang pangalan ko sa pagitan ng halik sa leeg. Hanggang sa umabot kami sa sukdulan, magkasabay, at nagliwanag ang paligid namin na parang may sumabog na bituin. Pagdilat ko, nasa kama na ulit ako. Gising, nanginginig ang buong kalamnan, basang-basa ng pawis, at ang katawan ko, ramdam pa rin ang pagod, ang init at ang hapdi ng laman. Habol hiningang napabalikwas ako ng bangon. Umupo ako, gulong-gulo ang isip. Panaginip lang yun. Hingal na sambit ko. Pero nang tignan ko ang sarili ko sa salamin ng aparador, nakita ko ang bakas ng damo sa hita. Ang dibdib ko ay may bahagyang pamumula. Parang may humalik o mas higit pa. Ano to? Hindi pwede. Sinapo ko ang muka ko. Pinisil ko ang braso. Sinubukan kong kumalma. Pero sa loob ng dibdib ko, may tinig na paulit-ulit. Berna, sa akin ka. Akin ka lang. Bago tuluyang lumiwanag ang araw, sa gilid ng salamin, nakita ko siya. Nakatayo sa likod ko, nakangiti at naghihintay. Matapos ang pangyayaring yun, halos gabi-gabi nang naulit. At sa bawat araw na lumipas, ramdam ko ang bigat sa katawan ko. Hindi lang pagod, kundi parang may pumipisil sa kalamnan ko sa bawat hakbang. Minsan, paggising ko sa umaga, may pasa ako sa braso o hita. Kahit wala naman akong matandaang nabangga ako. Napapansin na rin ni inay na pumapayat ako. Lumulubog ang pisngi ko na parang natutuyo ang sigla ko sa araw-araw. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya isang gabi habang sinisipat ang mga mata kong namumugto. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ang mga panaginip, ang lalaking lagi kong nakakasiping, at ang boses na tumatawag sa akin kahit nag-iisa ako. Ang pakiramdam na parang may ibang katauhan na dumadapo sa akin tuwing gabi. Parang
Parang may humahawak sa akin, Nay. Hindi ko alam. Parang hindi ako nagmamay-ari ng katawan ko kapag natutulog na ako. Natatakot na ako, Nay. Kaya minsan, hindi na ako natutulog tuwing gabi. Umiiyak kong wika. Hindi ako makagalaw, Nay. Hindi ako makasigaw. Parang sinasakal ako ng takot at sakit. Dagdag ko pa. Nang marinig iyon ng aking ina, niyakap niya ako ng mahigpit at agad akong pinunasan ng langis at tinapik-tapik ang mga balikat ko gamit ang dasal na hindi ko maintindihan. Sinabi niyang huwag akong mag-aalala na baka masamang panaginip lang ang lahat at mawawala rin yun sa paglipas ng araw. Pinayuhan niya pa akong parating magdasal bago matulog sa gabi at huwag na huwag kong kakalimutan ang rosaryong nasa altar namin na ilagay sa ilalim ng unan ko bago matulog. Ginawa ko naman ang lahat ng pinayo ng aking ina. Nang gabing yon, inilagay ko ang rosaryo sa ilalim ng unan ko, saka taimtim na nagdasal at umaasang hindi na ako muling mananaginip pa. Pero mas lumala lang ang lahat. Pagkagat ng dilim, habang nakahiga ako sa banig, dumilim ang paligid ko kahit may lamparang nakasindi. Nagsimulang lumamig ang hangin sa loob ng kwarto. Hindi ko maigalaw ang mga daliri ko at bigla na lang lumitaw sa harapan ko ang isang nilalang na hindi ko lubos maisalarawan. Hindi tao, hindi rin hayop. Ang anyo niya ay tila pino at malaulap sa una. Pero ramdam mo ang bigat ng presensya niya at ang boses niyang naririnig ko sa utak mismo. Hindi sa tenga. Galit na galit siyang nagsalita. Sinabi ko ng akin ka lang. Sa isang kurap ng mga mata ko, nasa harapan ko na siya. Ramdam ko ang marahas niyang haplos sa pisngi ko. Malamig at nakakakilabot. Isang uri ng haplos na hindi ko kayang ipagsigawan. Walang lakas ang boses ko. Hindi ko na siya maitulak. At habang inuukit niya ang galit niya sa katawan ko, ramdam kong inuukit niya rin ang takot sa kaluluwa ko. Tila ba ikinagalit niya nang magsumbong ako sa aking ina. At magmula nun, gabi-gabi niya na akong dinadalaw. Gabi-gabi na rin akong nauubos, napapagod, at hindi na ako natutuwa sa ginagawa naming dalawa. Hindi na sarap ang nararamdaman ko. Hindi na pagkasabik tuwing nakikita ko ang matipuno niyang katawan. Napalitan na ito ng takot, ng kilabot, at kaba. Pero kahit anong pagtanggi ang gawin ko, kahit anong pagtangis at pagmamakaawa ko sa kanya, nauuwi pa rin kami sa kama. Tanging pagtangis na nga lang ang nagagawa ko at hindi ko na sinasabayan ang bawat galaw niya. Pakiramdam ko, dahan-dahan akong pinupunit, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Hindi nagtagal, bumagsak na rin ang kalagayan ng pamilya namin. Nabugok ang tanim ni Itay sa palayan. Nasunog ang parte ng kubo namin nang walang dahilan. Nawala ng hanap buhay si Inay sa panahong kailangan namin ng pambili ng gamot. At ako na dating kagalakan ng baryo, ngayon ay parang nilulumot na bulaklak sa gilid ng daan. Wala nang binatang lumalapit sa akin. Ang mukha kong dating sinasabi ng lahat na maganda, ngayon ay puno ng mapupulang bukol at parang tinuyong balat. Hindi na ako makalabas ng walang nakatakip sa muka. Hindi ko na rin makayang tumingin sa salamin. Pero sa kabila ng mga nararamdaman ko, nagpatuloy ang relasyon namin ni JV. Hindi na nga lang kami madalas magkita. At sa tuwing inaaya niya akong lumabas, nagdadahilan na lamang ako ng kung ano-ano. Sa tuwing nagtutungo naman siya sa bahay namin, ang aking ina na lamang ang humaharap sa kanya. At ito ang nagsasabi na masama ang pakiramdam ko. Ni isa sa pamilya at mga magulang ko, wala akong pinahintulutan na ibahagi sa iba
ang kakaibang karamdaman ko. Maging sila man kasi, hindi nila alam kung ano na ang nangyayari at gagawin sa akin. Sa tuwing lumalalim ang gabi, lumalalim din ang sugat sa puso ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to at kung bakit. Sa dami ng babae sa mundo, ako ang napili ng isang nilalang na hindi ko maintindihan. Isang engkanto. Sa ngalan ng pagmamahal, ay winasak ang buhay ko. Walang sino man ang makapagsasabi kung kailan eksaktong nagsimula ang bangungot ko. Basta isang araw, gumuho na lang ang lahat. Ang buhay ko, na dati'y puno ng ngiti at awit, ngayon ay naging tahimik na kulungan. Parang nilamon ako ng dilim at wala nang makalapit sa akin. Ilang ospital na ang napagdalhan sa akin, pero ni isang doktor ay walang makapagsasabi kung ano ba talaga ang sakit ko. Nalapitan na din namin ng kung sino-sinong albularyo, maging ang mga ito ay ayaw makialam sa sitwasyon ko. Sa kabilang baryo nga, may matandang sinasabing may lahing babaylan. Pero nang makita niya ako, bigla siyang nanginig at umatras. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Tapos ay umiling. Pasensya na. Hindi ko yan kayang gamutin. Hari ang may gawa niyan. Hindi basta-bastang engkanto, kundi mataas sa kaharian nila. Kung pakikialaman ko siya, baka buong pamilya ko'y madamay. Ganon din ang sinabi ng sumunod at ng isa pa. Hanggang sa napagod na rin si inay sa paglalakad, sa pagmamakaawa, sa pag-asa. Tila wala na kaming mapuntahan. Para kaming itinapon sa gitna ng dagat. Walang bangka, walang direksyon. Samantala, gabi-gabi pa rin akong ginigising ng bangungot. Hindi bangungot sa panaginip, kundi sa totoo. Ramdam ko ang lamig ng kanyang presensya. Ramdam ko ang galit. At ramdam ko ang pagkasuklam niya kay JV. Alam niyang mahal ko si JV. At doon siya lalong nagiging marahas. Tuwing gabi, hinihila niya ang kaluluwa ko sa panaginip. Inilalagay ako sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Mabango, malamig, may mga ilaw na tila bituin. Ang mga tinig na kumakanta ng wika na hindi ko maintindihan. Pero sa ganda ng lugar, naroon ang takot at sa gitna nun, naroon siya. Ang engkanto, nakatingin sa akin na para bang pagmamay-ari niya ako. Sumama ka na. Dito ka na lang. Magiging payapa ka. Bulong niya, pero ayoko. Ayoko na. Kahit ilang ulit niyang sabihing mahal niya ako, kahit ilang ulit niyang ipangakong hindi niya na ako sasaktan, hindi iyon ang pag-ibig na gusto ko. Hindi iyon ang buhay na pangarap ko. Kahit sabihing siya lang ang nakapagbibigay ng pagnanasa ng katawan ko, hinding-hindi ako sasama sa kanya. Nakukuha at nagagalaw niya man ang katawan ko, pero hindi ang puso ko. Sa tuwing tumatanggi ako, sa tuwing binabanggit ko ang pangalan ng kasintahan ko, mas lalo akong pinaparusahan. Mas lalo niyang sinisira ang katawan ko. Parang niluluto ang balat ko sa lagnat. Nilalagnat ako nang hindi bumababa kahit anong gamot. Init na init ang katawan ko na para bang punong-puno ng pagnanasa na kung minsan ako na mismo ang nagmamakaawa sa kanyang may mangyari sa aming dalawa. Pero pagkatapos nun, babalik na naman ako sa sariling ulirat. Mandidiri at kasusuklaman ko na naman ang sarili kong katawan. Nangangalumata na ang mata ko. Umiitim na ang paligid ng labi ko. Ang buhok ko na dati ay alon at makintab, ngayon ay malutong at kulot sa dulo na parang sinunog. Sa mga gabing walang hinto ang halik ng engkanto sa katawan kong nanlalamig, doon ko naramdaman ang ganap na pagkawala ng dangal ko. Isa akong katawan na ginamit, ginahasa ng nilalang, na wala akong kakayahang labanan.
Hanggang sa nawala na ako ng lakas tumingin sa salamin. Nawala na ako ng mukhang ihaharap kay JV. Araw-araw pa ring dumadalaw si JV. Dinadalhan niya ako ng kung ano-anong binalot na galing pa sa kabilang bundok kung saan siya nakikitrabaho. Tuwing hapon, uupo siya sa papag sa labas at maghihintay. Kahit hindi ako lumalabas, kahit isang sulyap, hindi ko na maibigay sa kanya. Narinig kong minsang sinabihan siya ni Itay. Umalis ka na, JV. Huwag mo nang dagdagan ang problema namin. Pero tumango lang si JV at tahimik na umupo ulit. Isang gabi, narinig ko ang tinig niya sa labas. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko at namamaos na ang boses niya. Hindi ko na napigilang mapaiyak, lalo na nang marinig kong sabihin niyang, "Berna, magpakita ka na sa akin. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kahit ano ka pa ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko." Napaupo ako sa gilid ng kama. Parang gusto kong maniwala. Parang gusto kong tumakbo palabas at yakapin siya. Pero paano ko magagawa yon? Paano kung malaman niyang hindi na ako dalisay, na marumi na ako, na winasak na ako ng nilalang na hindi niya kayang labanan? Muli akong napahagulgol. Iyon ang gabing hindi ako ginalaw ng engkanto. Tahimik ang buong gabi. Parang nandun lang siya, nakamasid, galit, nagsiselos. At alam kong darating ang araw na hindi na siya magpaparaya. Pero kahit sa dilim ng takot, kahit sa putik ng kahihiyan, may tinig na paulit-ulit kong naririnig sa puso ko. Hindi kita iiwan, Berna. Hindi ko na talaga alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin to. Halos araw-araw akong naghihirap sa sakit na hindi ko maintindihan. Parang may mga kamay na malamig at matulis ang mga kuko ang dumudurog sa puso at katawan ko. Habang nagtatago ako sa silid ko, hindi pa rin tumitigil ang mga magulang ko kakahanap ng albularyo. Mga taong kilala sa iba't ibang baryo na kayang makipaglaban sa mga engkanto. Pero hindi basta-basta makakahanap ng matatapang na albularyo na handang harapin ang isang hari ng mga engkanto. Bernadette, di mo basta kayang labanan yan. Hari yan ng mga diwata. Malakas siya at matagal na siyang may gusto sa'yo. Kinababaliwan ka ng engkanto na yan at hindi siya basta-basta susuko. Sabi ng isa sa mga albularyo na dumalaw sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinili niya. Bakit ako ang pinagpasyahan niyang gahinan ng puso, ng sakit, at ng galit na walang humpay. Hindi ko rin maiwasan ang pag-iisip na baka totoo nga. Baka talagang gusto niya akong kunin. Sa mga araw na yon, unti-unting nawawala ang sigla ko. Napapansin ko sa salamin ng mukha ko, palungkot ng palungkot, parang nangungulila sa sarili. Ang dati kong mahinhing kutis, ngayon ay nagkakulubot na at pumupula sa mga sugat na hindi ko maipaliwanag kung saan ang galing. Ang mga mata ko, laging namumugto, puno ng luha at pagod. Hindi ko na rin gustong tumingin sa salamin dahil takot akong makita ang babaeng yon na para bang biktima ng isang madilim na mundo. Gusto ko nang makawala sa sakit pero hindi ko magawa. Parang hindi na ako ang Bernadette na kilala ng mga tao sa baryo. Pero sa kabila ng lahat ng to, si JV hindi umaalis. Hindi niya iniwan ang bahay namin. Kahit isang araw lang, kahit na halos hindi ko na kaya makita ang sarili ko. Nandyan pa rin siya, palaging may dalang pagkain, gamot, at mga munting bagay na nagpapasaya sa akin. Minsan, nagdadala siya ng mga bulaklak o mga prutas.
Berna, hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari. Pangako ko sa'yo yan. Palagi akong nandito para sa'yo. Handa akong labanan ng dilim na kumakain sa'yo. Sabi niya sa akin, isang gabi habang hawak niya ang kamay ko. Nakayuko lang ako. Pilit na ikinukubli ang muka sa mahaba at sira kong buhok. Hindi ko maipaliwanag ang lungkot na naramdaman ko. Pero may halong pag-asa sa mga salitang yun. Ang pagmamahal niya ang siyang nagbigay sa akin ng lakas para makipaglaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa amin. Pero alam kong hindi sapat ang aming dalawa lang. Kailangan namin ng mas malakas na tulong. Isang albularyong may tapang na harapin ang hari ng mga engkanto. Kailangan naming harapin ang nilalang na ito bago tuluyang mawala ang Berna na mahal ng lahat sa baryo. Hindi ko na alam kung ilang araw o linggo na kaming naglalakad papuntang bayan para makahanap ng albularyo. Ang bawat hakbang ay puno ng pagod, takot at pag-asa. Alam namin na ang laban namin ay hindi pangkaraniwan. Ang kaaway namin ay hindi tao, kundi isang makapangyarihang engkanto na hari pangaraw ng kanilang kaharian. At gaya ng mga nauna, bigo pa rin kaming makahanap ng albularyong handang tumulong sa akin. Ang katiting na pag-asang pinanghahawakan ko nga ay unti-unti nang nawawala. Kasabay nun ay ang paglala ng karamdaman ko. Hindi na ako makatayo. Hindi ko na din magawang ibangon ang sarili ko sa higaan. Para bang unti-unti na akong nauupos at naghihintay na lang ng kamatayan ko. Hanggang sa isang araw, bago pa man lumubog ang araw sa kalangitan, biglang may dumating na mga albularyo sa bahay namin. Hindi lang 2, kundi 4 sila. Ni isa sa amin ay walang nakakakilala sa kanila. Pero nung sabihin nilang kakilala nila si Mang Lando at ito ang nisabi sa kanila tungkol sa kalagayan ko, nabuhayan ako ng pag-asa. Nagpakilala ang mga ito sa amin isa-isa. Si Mang Victor, Tagalupa, magsasaka noon pero may mata na nakakakita ng kulay ng kaluluwa. Malaki ang katawan niya, may tattoo ng punong balete sa dibdib. Si Kalusing, matandang babae, bingi raw sa salita ng tao, pero dinig niya ang bulong ng mga engkanto at ibang nilalang. May mga mutya at bato sa loob ng kanyang buntal. Si Kaibo, may mata sa gitna ng noo tuwing hating gabi. Hindi ito kumikibo, pero ang galaw ng kanyang kamay ay parang dasal ng langit. At ang pang-4, si Aling Isabel, ang pinakamalakas, dalubhasa sa pagtawag ng mga tagapagtanggol mula sa kalikasan. May basto ng santol na itinuturing na espada ng lupa. Napag-alaman kong galing pa sila sa iba't ibang lugar. Sila ang 4 na haligi ng sinaunang kaalaman. Magkakahiwalay ang pinanggalingan, pero iisa ang pinaniniwalaan. Matagal na silang magkakaibigan at ilang ulit na silang nagsama sa mga laban na hindi maisusulat sa aklat. Hindi lang dahil sa husay nila sa panggagamot ng espiritu o orasyon, kundi dahil sa matibay na samahan nilang 4. Nang muli silang magkita sa aking tabi, ramdam ko ang bigat ng kanilang karanasan at ang lalim ng kanilang samahan. Isang samahang ngayon lang muling nabuhay para iligtas ako sa hari ng mga engkantong gustong angkinin ng aking kaluluwa. Matapos nilang magpakilala, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad nilang sinimula ng gamutan. Penwesto nila ako sa gitna ng silid. Isinulat sa sahig ang mga sinaunang simbolo gamit ang uling ng saging at itim na dugo ng manok. Tinapala ng dahon ng alagawang bato ko at pinainom ako ng sabaw na mapait, parang abo at luha. Anong gagawin niyo sa akin?
Tanong ko sa nanginginig na boses. Lalagutin ng tali, Berna. Tugon ni Aling Sabel. Pinilit niyang ikabit ang diwa mo sa kanya. Hindi to pag-ibig. Ito ay pananakop. Gusto kong maniwala pero sa puso ko may bahagi na gustong magsinungaling na baka nga minahal din ako ni Silvano. Nagsimula ang ritual sa gitna ng dilim. Sa bawat hampas ng baston sa sahig, sumisigaw si Kalusing ng wika na hindi ko maintindihan. Parang may kumakalmot sa likod ng utak ko. Si Kaibo, gumuguhit ng apoy sa ere gamit ang daliri. At sa bawat guhit, napupunit ang paligid ko. Tila may bumubukas na pinto. Ilang sandali lang, biglang pumutok ang bintana. Sumingit ang bughaw na hangin sa loob ng silid. Umiikot ito gaya ng ipo-ipo. At sa gitna nito, nakita ko si Silvano. Wala pa rin siyang pang-itaas na damit. Makisig, mapanganib, at nakangiti na parang nanunuya. Kayong mga matandang bulok, hindi mo siya maaangkin. Akin si Berna. Ako ang pinili ng diwa niya. Ako ang tinanggap ng katawan niya. Aniya, dumadagungdung ang tinig niya. Hindi, ginapos mo siya sa panaginip. Sigaw ni Mang Victor. Hinatak ni Salvino ang hangin at lumipad ang mga albularyo palayo sa altar. Isa-isang gumapang pabalik si Mang Victor at Aling Sabel. Berna, sabihin mong ayaw mo sa kanya. Ngayon, yan lang ang tanging paraan. Sigaw ni Aling Sabel, pero hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Sa puso ko, may apoy pa rin natitira mula sa unang gabi. At si Silvano, tumingin sa akin, ang mga mata niyang dilaw, nanginginig sa pananabik. Gumuhit ang ngiti sa labi niya, ang ngiti ng unang beses kaming magkita sa panaginip bago magsimula ang lahat ng to. Iisa lang ang tanong. Mahal ko. Sa akin ka ba? O sa kanila? Tanong ni Silvano. Pero bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang unti-unting pagkabuhay ng init sa katawan ko. Bahagya akong napakislot. Alam ko ang ibig sabihin ng init na iyon. Iyon lang naman ang ginagawa ni Silvano tuwing gusto niya akong maangkin kapag tumatanggi ako sa nais niya. Hanggang sa ako na nga mismo ang magmakaawa sa kanya. Hindi ka makasagot. Ibig sabihin yan, ako ang pinipili mo. Dahil ako lang ang nakapagbibigay ng pagnanasa mo. Hindi ba, Berna? Nakangiting wika ni Silvano. Hindi totoo yan. Ikaw ang may kagagawan kung bakit nagkakaganto ako. Hindi totoo yan. Hindi ko ginusto. Wala akong ginusto. Pilit na sagot ko sa kabila ng nararamdaman ko. Lakasan mo, Berna! Lakasan mo ang loob mo! Isigaw mo sa harap niya! Kung ano talaga ang gusto mo, ikaw ang makakapagpalaya sa sarili mo! Wika ni Kalusing na nasa isang sulok ng silid. Nang muli kong tignan ang engkanto at nagtama ang paningin naming dalawa, mas nagliliyab na sa galit ang mga mata niya. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Hindi kita gusto. Kahit kailan hindi ko ginustong mapasama sa tulad mo. Hindi kita mahal. Hindi ka tao. Humanap ka ng kauri mo. Sigaw ko sa nilalang. Sa isang iglap, binigkas ni Kaibo ang huling salita ng orasyon. Nanginig ang lupa. Tumalon si Kaibo. Itinaga ang baston ni Aling Sabel sa gitna ng hangin. Tumama iyon sa dibdib ni Silvano. Nangisay siya, umatungal, umangat ang katawan niya. Bumalot ang asol na liwanag sa paligid at umalingaw-ngaw ang boses ng isang nilalang na tinatawag ang pangalan ko. Matapos ang matinding ritual, nanahimik ang lahat.
Wala nang mga panaginip na may dilaw na mata. Wala nang init ng palad na bughaw na humahaplo sa balat ko. Wala na rin ang bigat sa pagitan ng dibdib at puson tuwing pagsapit ng gabi. Isang uri ng kalayaan ang biglang dumating. Sa unang pagkakataon, ako na lang mag-isa sa aking kama. Hindi na ako binalikan ng engkanto. Wala na ang kanyang titig. Wala na rin ang kanyang palad. Nang gabing yun, niyakap ako ni JV. Ang matagal ko ng kasintahan. Hindi man siya albularyo, wala siyang kapangyarihan. Pero siya ang taong hindi ko kadugo na piniling manatili sa tabi ko sa kabila ng hiwaga at kababalaghang nararanasan ko. Nang sumunod na araw, umalis na din ang 4 na albularyo. Wala nang ritual, wala nang orasyon. Tumungo sila pabalik sa kani-kanilang mga lalawigan. Iniwan akong nakatingin sa mga abo na ginawang bilog, kung saan minsang nanindigan ng 4 na magkaibigang lumaban para sa akin. Laking pasasalamat ko talaga sa 4 na albularyo dahil kung hindi dahil sa kanila, baka bumigay na ako at tuluyan na akong nakuha ng engkanto. Habang nagpapagaling, naramdaman ko ang pagbabago sa sarili ko. Ang muling pagbalik ng sigla at kahit na masakit ang mga nangyari, alam kong may isang pag-ibig na kahit hindi ganap ay tunay. Si JV, patuloy na nariyan, hindi kailanman sumuko. At ako, handa nang harapin ang bukas na may lakas mula sa pagmamahal ng mga tao sa paligid ko. At kahit ng engkantong minsang nagmahal sa akin ng labis. Matapos ng gabing yun, nagbago na ang lahat. Unti-unting nawala ang madilim na anino ng sakit na bumalot sa akin. Muling bumalik ang katawan ko sa dati nitong lakas at ang puso ko ay nagsimulang maghilom sa bawat araw na lumilipas. Hindi ko inakala na ang pagdurusa ay magiging daan para makita ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Si JV, na walang sawang nagmamahal sa akin, ay mas lalong tumibay ang loob. Hindi siya natakot sa anyo ko noong sinasalbahe pa ako ng engkanto. Unti-unti nga, natutunan kong mahalin muli ang sarili ko. Kahit na ang mga sugat ay tanda ng isang paglalakbay na hindi ko pinili, ngunit kailangang pagdaanan. Hindi ko na tinanong pa kung bakit ako ang minahal ng engkanto ng ganong kalalim. Makalipas ang mga araw at linggo, tuluyan nang naging maayos muli ang pamumuhay namin. Nakabawi ulit ang pamilya ko. Dahan-dahan namang naghilom ang mga sugat at nabubura ang mga peklat ko sa katawan. Minsan, ang pagmamahal talaga ay hindi perpekto. Minsan, ito ay masakit, puno ng takot at nagdudulot ng kalituhan. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi nang aalipin, hindi pumipigil at hindi nananakit. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa init ng katawan. Kaakibat nito ang pagpapalaya. Sa karanasan kong iyon, natutunan kong mahalin ang sarili ko at higit sa lahat, natutunan kong tanggapin ang pag-ibig na nagmumula sa taong tunay na nagmamahal sa akin, na may respeto at pag-unawa. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.